Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Masaya ka ba? May pag-aalinlangan si Arya nang itanong iyon kay Luke habang kumakain ng ice cream at naglalakad sa isang sikat na amusement park. Iyon ang unang pagkakataon na nakarating siya roon. Pangarap niya na makapunta sa lugar, pero dahil mahal ang entrance fee, ngayon lang siya naging malaya para makapunta dahil na rin sa sobra-sobra ng kinikita niya ngayon. Napagpasyahan niyang yayain si Luke. Tutal, may trabaho si Melvin. Isama pa na mas feel niya na makasama si Luke dahil na rin sa kakaibang damdamin na ibinibigay nito sa kanya kapag ito'y nasa paligid. Bakit mo naman naitanong yan? Nagkabit-balikat siya. You don't look happy. Magandang lugar, masaya lahat na makakasalubong mo. Pero ikaw, hindi ka man lang tumatawa o ngumingiti. In fact, hindi pa kita nakikita ngumiti sa ilang araw na magkakasama tayo. Hindi dahil sa hindi ako ngumingiti, hindi na ako masaya. Hindi lang talaga ako madalas ang ngumingiti. But tell me, are you happy? If I didn't feel good about being with you, I wouldn't indulge in this. Simpleng sagot lang ni Luke, pero naging malaking impact na iyon para kay Arya. Ibig sabihin kasi ay masaya ito na kasama siya, na kahit hindi pa nito gustong puntahan ang lugar na pinupuntahan nila, ayos lang para sa binata dahil kasama siya. Ilang linggo na nakalipas mula nang aminin ni Luke na gusto siya nito. Kapag may libreng oras ay nakakasama niya ang binata. Ilang beses na silang lumalabas at kahit kagaya noong una na tila misteryosong si Luke, naging komportable ang pakiramdam ni Arya dito. Lalo rin tumitindi ang pakiramdam niya sa lalaki sa nakalipas na mga araw. Masasabi niya na kahit madalas magkasama, hindi pa rin niya masasabing lubusan na niya itong kilala. May pagkamasungit, tahimik at pribadong tao kasi si Luke. Minsan ay sinasagot naman ito ang mga personal na tanong niya kagaya ng ilang taon na ito, saan nakitira o anong ginagawa talaga sa buhay. Kaya nagiging panatag na rin siya. Isa pa, mas nakatuon kasi ang pansin niya sa nararamdaman kapag nasa paligid ito kaysa sa isip na nagsasabing tila isang gulong binata. Pero paminsan-minsan ay naguguluhan din siya dahil hindi madalas magkwento si Luke. Pero baliwala lang iyon sa kanya. Mas importante sa kanya ang sayang nararamdaman tuwing nasa paligid ang binata. Pagkatapos na maubos ang ice cream ay niyaya ni Arya si Luke na sumakay ulit ng rides. Kagaya nung una ay walang reklamo si Luke. Hindi man nagsasalita ay naramdaman niya na nag-e-enjoy din ang binata na ang kasama ay siya. Naging mas magaan kaysa sa nakaraan ang mukha nito. Naging mas maaliwalas. Nakatatlo silang rides na mapagdesisyonan ni Arya na magpahinga. Pero bago pa sila umupo ay naagaw ang pansin niya ng booth ng cotton candy. Niyaya niya pumunta roon si Luke para bumili. Nag-insist ito na magbayad pero pinalo niya ang kamay nito at siya ang nagbayad ng kakainin. Why did you do that? Nainis na wika ni Luke. Tama na, okay? Kapag lumalabas tayo, lagi mo na lang gusto na ikaw ang magbabayad. Kahit kasi nag-iinsist siya na magbayad sa entrance fee para sa amusement park na iyon, ay ang binata pa rin ang nagbayad. I can afford to do so. Kahit na, protesta ni Arya habang sinisimulang kainin ang cotton candy na nasa stick. Ayaw kong abusuhin ka. Pakiramdam ko nga, inaabuso na kita kasi lagi na lang kapag ganitong lumalabas tayo, palagi kang nasa tabi ko. Parang hindi ka na nakakapagtrabaho dahil sa akin. Hindi na mahalaga yun. Gusto ko naman ang ginagawa ko. Pero paano ang trabaho mo? Naintindihan ko na may sarili kang oras dahil isa kang painter. Pero parang kagaya rin kita. Kapag walang project, walang pera. I can work every night. Isa pa, kapag may trabaho ka naman, hindi ako sumasama sa'yo. Doon ko ginagawa ang trabaho ko. Tama si Luke. Sa ilang linggo na nagkakasama sila, kapag may trabaho ay hindi siya sinasamahan ng binata. Hindi rin gusto iyon ni Arya
dahil sigurado magiging malaking issue iyon. Natatakot siya na baka kagaya na nangyari sa mall ay akalain ng mga tao na si Blake Ortela si Luke. Ayaw na niyang palakihin ang pagkakamali. Mabuti na lang at wala siya naririnig na anumang reklamo mula sa lalaki mismo na isinabit niya sa pangalan niya para matupad ang pangarap. Sa ngayon ay 2 major role na sa isang commercial ang nagawa ni Arya. May isa pa siyang gagawin na print ad at next week itinakda ang shoot niyon. Next week din daw i-air ang commercial niya na natapos i-shoot kahapon. Kapag daw bumenta ang commercial, isa ka siya bibigyan pa ng maraming line-up. Umaasa siya na magiging matagumpay iyon. Iyon na ang susi sa mga pangarap niya. Maraming artistang sumisikat dahil sa mga commercial. Bukod sa maging modelo, gusto rin kasi niya maging artista. Hindi dahil gusto niya madiskubre ang talento sa pag-arte, pero dahil malaki ang kita. Gusto niya maging mayaman para tumulong sa pamilyang kumupkop sa kanya at para na rin makatulong lalo sa kapwa niya. Pero kahit ganun, ayaw ko na laging ikaw ang gumagastos. May pera na rin naman ako na bayad sa akin sa mga commercial na nasushoot ko. Isa pa, ordinaryong painter ka lang. For sure, hindi ganoon kalaki ang kinikita. Ipunin mo na lang yun. Hindi sinabi sa kanya ni Luke na ordinaryong painter lang ito. Pero inassume niyang ganoon dahil kung matagumpay at sikat ang binata, hindi ba dapat kilala na siya at naririnig ito? Isa pa, kung kilala si Luke, dapat ay mukha itong mayaman. Pero niwala nga sasakyan ng binata. Commuter lang na kagaya niya at simple lang rin kung manamit. Magaling man na mag-Ingles, naisip ni Arya na magaling naman talaga mag-Ingles ang mga Pilipino kahit mukha may kakaibang lahi si Luke. Pero nang minsan ungkatin niya ang tungkol doon, sinabi ni Luke na Pilipino daw talaga ito. But Arya, no buts. Pakiramdam ko kasi binibili mo ako sa ginagawa mo. Don't do that, okay? Maliwanag? Umiling-iling na napabuntong hininga si Luke. Hindi na ito nagsalita. Ipinagpatuloy ni Arya ang pagkain ng cotton candy. Nang paubos ng kinakain, ay napansin niya na nakatitig sa kanya ang binata. Itinaas niya ang cotton candy dito. Ayaw mo ba talaga? Hindi nagsalita si Luke, pero nanatili lang na nakatitig sa kanya at sa cotton candy na nasa harap niya. Kinagatan na niya iyon dahil mukhang ayaw rin naman ng binata. Pero nagulat siya nang sa pagkagat ay kumagat din si Luke. Dahil ubos ng cotton candy, sa halip na mapagsaluhan nila ay pagkain, ang kanika nilang mga labi ay nagsalo. At dahil nagulat sa ginawa ng binata, nabitawan niya ang stick ng cotton candy. Aksidente lang ang halik. Iyon ang pumasok sa isip niya. Aksidente lang talaga dapat ang paglapat ng mga labi ng binata sa mga labi niya. Pero mukhang hindi iyon ang gusto ni Luke. Alam ni Arya ang nararamdaman nito sa hindi na ang cotton candy ang nilalasahan. Mga labi na niya iyon. Pero sa halip na tumigil, hinayaan pa nitong tumagal lalo ang pangyayari. Naramdaman din niya ang kaunting pagkagat ni Luke sa mga labi niya. Mali iyon. Dapat nagprotesta siya sa kapangahasan ni Luke. Hindi pa nga sila, hindi pa nga niya naiisip at nakakapagdesisyon ng matino kung sasagutin ba ito. But she was just enjoying what was happening between them. Pero alam niya kung ano ang dapat at hindi dapat. At hindi iyon dapat. Pero hindi magawang lumayo ni Arya dahil sa palagay niya ay mas masarap ang pakiramdam at ang lasa ng mga labi ni Luke. Walang binatbat ang paborito niyang cotton candy sa sarap. Ilang sandali nangyari ang hindi inaasahang halik. Pulang-pula si Arya pagkatapos. That was unexpected. Tanging nasabi niya, unexpected things are the best. Hindi niya magawang tumingin kay Luke, kaya hindi siya sigurado kung nakangiti ba o may kakaiba sa mukha nito, kagaya niya dahil sa nangyari. And that was not gentle. Mahinang sabi niya. Alam mo kung paano ma-examine ang klase ng halik? Nahimigan ni Arya ang galit sa tinig ni Luke. Sinubukan niya magtaas ng tingin at napansin niyang unti-unti nagdilim ang mukha nito. Hindi naman, pero mararamdaman mo naman yun, 'di ba? Kung ganoon, sabihin mo sa akin kung gaano karami ng lalaki na halikan mo. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi mo dapat tinatanong yan. I became curious. Masama bang malaman ni hindi ko nagagawa magtanong sa iyo tungkol sa mga ganitong bagay? I think it's time to. Kinagat ni Arya ang ibabang labi. Ikaw ang una. Si Luke naman ang nanlaki ng mga mata. Totoo ba yan? Nakakahiya ba? Kumunot ang noo nito. Bakit naman nakakahiya? I'm actually happy to know that.
Arrogant, ngumisi ito. Say whatever you want, pero masaya ako na akong first kiss mo. Hindi ko inaasahan, kagaya ng nararamdaman ko sa nangyari. Ano bang nararamdaman mo? Wonderful. Ikaw? Nag-alinlangan si Arya sa pagsagot. Mataman lang niyan tinitigan si Luke. What? Say it. Tila naiinip pa ito na hindi siya sumagot. Ang demanding mo? Paano kung sabihin ko na hindi ko nagustuhan? Pinagtaasan niya ito ng isang kilay. He gritted his teeth. I won't accept that. Kung hindi mo nagustuhan ng halik ko, baka naman nabitin ka kaya nanlaki ang mga mata niya. A part 2 would be nice. Pero natakot siya na baka kapag naulit iyon ay ma-addict na siya. It was a good type of addiction, but she did not want to appear cheap. Ayaw niya isipin ni Luke na madali lang siyang bumigay. Fine, nagustuhan ko rin yun. Masaya ka na? Sinikap ni Arya na iiwas ang tingin, pero sa halip ay hinawakan ni Luke ang kanyang pisngi para magsalubong ang kanilang mga mukha at mata. Nag-uumpisa na namang tumibok na malakas ang puso niya dahil inakala na kagaya ng kanina, hahalikan ulit siya ni Luke. Napakalapit kasi ng mukha nito sa mukha niya, pero nanatili lang ito nakatitig sa kanya at maya-maya ay gumalaw ang labi nito, forming something unexpected like the kiss they shared. Sa unang pagkakataon, nakita niya itong ngumiti. I really, really like you. Mahinang wika pa nito pagkatapos pakawalan ang mukha niya. Sa paglaki ng ngiti ni Luke ay lalong natulala si Arya. Unti-unti rin siyang napangiti nang maisip na kagaya nito ay ganoon din ang nararamdaman niya. She liked him too. She really, really liked him. Gusto na ni na Aryan at Luke ang isa't isa. Kaya lang mga kafelisidad, hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Arya na si Luke ang totoong Blake Ortela, ang sikat at bilyonaryong pintor. Kaya naman, abangan!